Medyo maaga pa naman at naisipan kong dumaan muna dito sa Costco na malapit sa opisina. At ito nga, titingin tayo kung anong pwede nating mabili para sa hapunan natin at para bukas na rin at sa mga susunod na araw. Naisipan ko kasi na magpahinga na lang sa weekend. At ito nga, dito tayo dumiretso sa meat section nila. Napansin ko kasi na medyo mura ang presyo ng karne ngayon dito sa Costco. Kaya tingin tayo kung anong pwede nating mabili. Hindi lahat ng bagay o produkto dito sa Canada ay may tax. Gaya nitong nabili natin na meat products at poultry products. Ang binayaran lang natin dito ay kung magkano yung sale value niya at wala tayong binayaran kahit anong tax. So mga guys, andito na tayo sa bahay at andito tayo sa kitchen natin para magluto ng ating hapunan. Ito nga pala yung binili natin sa Costco kanina. Yan. Bali, kaninang pagdating natin, minarinate muna natin siya ng mga magawa 1 hour na siguro. Yan, saktong-sakto na to para manuot yung lasa. So, kumuha na muna tayo ng sibuyas natin para sa ating pork steak, bawang, yung ibang condiments nandito sa may cabinet eh. So, habang nga nagpe-prepare tayo mga guys, pag-usapan natin yung tungkol dun sa na-share ko sa isang video ko kahapon ata yun, yung na-post ko na nag-hire kami ng mga mga wood framers. Bali kanina nakausap ko yung aming HR manager. Bali Pilipino din siya by blood, kaya lang dito nakasya sa Canada lumaki, kaya or born and raised na siya dito sa Canada, dito sa Calgary, kaya Canadian na siya. So yun nga, bali kinonfirm ko dun sa HR namin, HR manager namin kung still existing pa yung pag-hire namin ng mga wood framers. May mga nagtatanong kasi sa akin by messages kung paano o kung saan sila magpapasa ng kanilang application. At ang magandang balita doon kasi hindi lang kami nag-hire ng local o yung mga nandito na sa Canada or sa Calgary to be specific. Ang magandang balita doon is nag-hire kami ng temporary workers or temporary foreign workers. Ibig sabihin, pwede kami mag-hire sa Pilipinas o sa ibang bansa. Actually, meron daw kami parating or meron na kaming na-hire na mga Mexicans at meron pang paparating. Hindi niya inelaborate kung ano yung mga nationality ng mga paparating. So, yung link doon sa article, actually na-post kami or na-feature yung company namin sa isang news article dito sa Calgary. I-share ko sa inyo yung link dito sa description para at least mabasa nyo na legit yung ating sinasabi. So yun nga, magandang balita yung lalo na ngayon kasi masyadong or nagigipit na yung immigration sa pagpapasok ng mga international student para dun sa mga kababayan natin sa Pilipinas or kahit nasa Middle East. Marami kong nakatrabaho sa Middle East na mga skilled carpenter talaga. So kung interesado kayo na mag-apply papunta dito sa Canada, siguro baka pwede nyong bigyan pansin yung ilalagay kong description sa baba. At kung sa tingin nyo naman ay qualified kayo at may skilled kayo bilang isang carpenter, subukan nyo din, wala nang mawawala. Lalo ngayon, bibihira sa company dito sa Canada ngayon yung sila na mismo yung naghahanap ng temporary worker or eager maghanap ng mga temporary worker. Kasi ngayon yung sitwasyon namin dito sa Calgary, dito sa Canada, may shortage kasi ng housing. So, yung company namin, isa kami sa builder ng mga housing or ng mga bahay, single family, duplex, mga condominiums, apartments. Actually, malaki yung demand. Kaya naman i-produce ng company namin yung requirements, kaya lang kulang kami sa manpower. Ba't kami nagkukulang sa manpower? Kasi may shortage dito sa Calgary ng mga ganong skilled, yung mga wood framers, mga carpenters. Kasi aminin naman natin at sa hindi, ang kalakaran kasi dito sa Canada, yung mga locals o yung mga nandito na, ang gagawin nila, kukuha sila ng
kahit isang taong experience. At pag meron na sila nun, at may nakita silang magandang opportunity dito man sa Calgary o sa ibang province, lilipat sila. Hindi nila nature yung mag-stay na matagal sa isang company na hindi kagaya ng nating mga Pilipino, di ba? Kung loyal talaga tayo, usapang loyalty, di naman tayo papauli. Iba kasi yung culture dito. Marami akong nakatrabaho na wala pang isang taon, mga less than 1 year, nag-resign tapos lilipat sa ibang company kapag nakahanap sila ng magandang opportunity. Siyempre nga naman din natin alam kung anong dahilan nila, di ba? Malay mo, financially, career growth na hindi nila makita dito sa company na inalisan nila. Kaya lumilipat sila. So, ganun yung isa sa mga nangyayari dito. Tapos pangalawa, siyempre, wala nang nagmamana nung skill na wood framer or carpenter. Yung mga matatagal na ganun ang trabaho dito sa Calgary, specific na lang kasi total nandito tayo. Medyo may edad na, matatanda na rin. So, pumapasok na sila dun sa retirement age. So, hindi na kami makapag-produce o hindi na makapag-produce yung aming province ng mga papalit sa kanila. Kaya yun, kakaroon ng shortage. Tapos pangatlo naman, dito kasi sa Canada, whole Canada na lang. Hindi uso dito kasi yung 2 years contract. Diba? Parang dito kasi, pag pinapirma mo sila ng kontrata, parang, sasabihin na siyempre, ba't ako pipirma dyan? Ba't kailangan kong pumirma dyan? Kailangan ko lang ng trabaho. Parang ganun yung mentality nila. So, pagpasok namin or pagpasok ng company namin sa temporary foreign workers program, malaking bagay ito para sa amin kasi kung mag-hire tayo o mag-hire kami ng foreign worker outside Canada, for example, Pilipino, magkakaroon kasi ng binding contract na at least 2 years. So, yung 2 years na yun, masisecure namin na mag-i-stay talaga siya sa company. At ayun, hindi kami mangangamba na baka pagkalipas ng ilang buwan or may mahanap siya na mas maganda ang sahod kaysa dun sa ibinibigay ng company, lilipat. So, ayun. Kaya yung naisipan yun nung aming may-ari ng aming company at nung HR manager. Siyempre nga, siguro dahil may dugong Pilipino yung ating HR manager, may puso siya sa mga temporary workers. Yun yung pumasok na idea. O, yun naman kasi talaga yung parang kailangan gawin ngayon. Kailangan i-expand namin yung aming resources, hindi lang dito sa Canada, pati sa at least labas ng Canada, para yung demand ng market ma-provide namin. Actually, hindi lang naman yung company namin yung may shortage na ng kagaya ng ganitong klaseng trabaho, yung wood framer. Yung mga iba pang naming nakakasama sa industry na home builders, ganun din actually yung problema nila. Ayun nga. So, isa lang ibig kasing sabihin nun, kaya yung isang empleyado sa isang company hindi nag-i-stay. Ibig sabihin marami kasing trabaho. Anytime, anywhere, pwede silang lumipat or maghanap ng ibang province para sa mas magandang future. So, ayun. Kaya dun sa mga kabayan natin na nakakapanood nito, ini-encourage ko kayo kung sa tingin nyo naman may skill kayo bilang isang carpenter or wood framer kasi yung tawag dito. Pero wood framer, journeyman, carpenter, iisa lang kasi ng basta iisa lang siya ng skilled. Basta may alam ka sa pagkakarpintero, pasok ka dito sa position na hinahanap namin. Ilalagay ko din yung link ng Alice ba tawag doon? Basta yun, tignan nyo na lang sa description dito sa video na to. Nandun lahat, sahod,
job description, yung tungkol doon sa position. Basahin nyo lang, tignan nyo kung pasok yung inyong skill. Kung pasok naman, bakit? Why not, diba? So, ilalagay ko din sa description yung email lang or yung website ng company namin. May sinasabi doon kung paano o kung saan mo i-submit yung application mo. Or pwede rin kayo mag-PM sa akin, send nyo sa akin yung resume nyo at forward natin doon sa HR natin na yun nga, Pilipino. So, kung meron mang pinto na nagsara, meron din pinto na magbubukas. Hindi man para sa lahat, at least may makakatulong pa rin sa iba na may skill naman. So, kung nagka-problema tayo ngayon sa mga international student kung paano sila makapunta dito, may nag-open naman opportunity gaya nito para sa ibang temporary foreign workers. So, yun lang mga guys, at sana yun, may matulungan tayo sa video na to. Ayun, sana may makapanood mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas or sa Middle East man. For sure, Middle East marami doon. Marami kong nakilala doon ng mga high-skilled carpenter talaga na alam naman natin sa Middle East hindi binavalue or hindi ganoon kahalaga yung gantong skill. Kumbaga kasi iba ang doon iba yung kalakaran sa Middle East, iba yung kalakaran dito sa Canada. Dito sa Canada, yung mga ganong klaseng trabaho, lahat ng mahihirap na trabaho, plumber, plumbing, electrician or electrical job, laborer, construction laborer, dito magaganda at matataas ang sahod nila. Pero sa Middle East, it's other way around. Iba yung kalakaran pagdating sa ganun. So, ngayon at magluluto muna tayo. Maya-maya kasi hapunan na dito. Kaya yun, sana masarapan nila yung lulutuin natin. O masarapan ni Mrs. yung lulutuin natin. Ayun nga guys, at see you to our next vlog. At sana patuloy tayong mag-subscribe. Ayun. Maraming salamat and God bless. Have passed. They say the good old days, well they never last. I've been running into you in my head, in between what could have been. Yeah, yeah, yeah. Everybody seems to leave bittersweet.